yung tanim kaso labang kay Marcoleta, ito'y patunay na talaga meron na undeclared martial law. Imbis na magdeklara ng martial law at ikulong ang mga tao na walang dahilan at hindi sila makakatakbo sa hukuman para magkalayaan, eh, ang ginagawa nila, non-bailable cases na parehong epekto, nakukulong na walang remedyo. Kaya, tingin ko, ang taong bayan, naninindigan na. Kasi kung nangyari yan sa isang senador, pwede nilang gawin yan sa kahit sino. Kung nangyari yan kay Pastor Campolo Kibuloy, kung nangyari yan sa akin at kayo kay Senator Marcoleta, talagang susunod-sunod rin ng Marcos Bangag ang kanilang kalasingan sa kapangyarihan at mag-aaresto na ng walang kahit anong remedyo dahil ang gusto nilang gawin ay supilin ang katotohanan, supilin ang kritisismo laban sa administrasyon nito. Opo, at maaari ho bang maging dahilan din ho ito at maaaring mas mapadali pa yung conviction sa impeachment trial ni VP o impeachment ni VP Sara Duterte o doon mismo sa investigasyon ng flood control scandal? Well, alam niyo, patong-patong na yan eh. Ang galit ng taong bayan din dahil sinusupil ang katotohanan, pinipigil ang paglabas ng katotohanan tungkol sa flood control scam kung saan napakadami natin mga kababayan ang namatay dahil sa kinukurakot yung mga pondo para sana maibsan ang kahirapan ng mga mamamayan natin kapag meron tubig baha. At sa tingin ko, kung talagang pumutok na ang bulkan, mawawalang saysay na impeachment na yan. In fact, pag pumuktok ang bulkan, gaya na nangyari doon 1986, baka mawala na yung kongreso na yan at tayo magsisimula na naman from scratch, no? Dahil yan naman ang nangyari doon 1986. Hindi po krimen yung sinasabi ko, no? Kung hindi, ito'y kasaysayan lamang. Na kapag ang tao talaga nagkaroon ng disgusto sa gobyerno, papalitan ng mga institusyon. Lalong-lalo na nakikita natin kung ganong kakorap talaga ang kongreso na talagang kasangkot sa anomalya ang Kongreso at ang Presidente at kinakailangan siguro buwagin muli ang mga institusyon para tayo magbuo muli ng mga institusyon. At sana kung mangyari nga yan sa bagong saligang batas dahil ganyan naman po mangyayari pag nagkaroon na naman tayo ng isang people power revolution, sana nga po gumawa na tayo ng mga institutional reforms para ang Kongreso, ibig sa maging kuta ng korupsyon, ay siya talaga ang maninindigan laban sa korupsyon. Dapat tayo matuto dito sa karanasan sa Europa, no, na ang kanilang parliament, bagamat hindi naman kinakailangan na maging parliamentarian tayo, pwede naman tayo as is na Congress, pero ang mga politiko halal sa base sa politika, political parties halal base sa plataforma, hindi dahil sa personalidad. At kapag ginawa natin yan at bubuwagin ng mga district representation, mawawala yung korupsyon kasi wala ng district engineer na merong katapatan doon sa mga district congressman. So ngayon po nakasalalay ang lahat sa desisyon ng Pilipino. Tayo ba ay magkakaroon ng panibagong panimula o talaga bang tayo ay magpapatuloy sa sistemang bulok na walang solusyon na naibibigay ang gobyerno sa ating mga kababayan? Opo, bago ko ipasok kay Partner Attorney, sa tingin mo, dahil nga ay sinasabi nga ng ilan na marami malawak po yung involved ditong anomalya kaugnay nga sa flood control projects. Sa tingin mo ay mareresolve ba yan? Gayong alam mo namang madami yung di umano'y sangkot dito. Hanggang hindi matanggal ang presidente sa posisyon, hindi po magkakaroon ng solusyon yan. Dahil ang punot dulo ng flood control scam ay ang presidente mismo. Meron na pong testigo na nagsabi, si Zaldico, 100 billion ang insertion ng presidente, 25 billion ay diniliver sa kanya. Hindi lang po yan. Meron pang karagdagang testimonya si Zaldi na yung mga budget na nakalaan sana sa Kamara de Representante at ang Senado na pagkukuhanan din naman ng korupsyon ay inangkin na rin ng presidente. So mas malaki pa po sa 100 billion talaga ang inangkin ng presidente kung saan pinagkakitaan yan. Yan ay isang ayon sa isang whistleblower na si Zaldico, no? At sa tingin ko, habang narariyan ng presidente, hindi pakikinggan ang testimonya ni Zaldico. Kaya nga ngayon, mga kababayan, sinimulan na po na ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, pero wag po nating gawin ito laban lamang ng Iglesia ni Cristo. Dapat ito laban ng people of the Philippines versus Bangag Marcos Jr. Attorney, magandang hapon, si Admar po ito. Balikan ko lang yung dito po sa issue ng plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ang paliwanag po ng ombudsman kung bakit plunder ang kanilang inihaing kaso ay dahil daw po sa pagtanggap ng donasyon na 50 million or form as gift daw
no? At sinasabi dito na naging parte ng ill-gotten wealth, lagpas 50 million daw po. Kaya ang naisip nila na kaso dito ay plunder. Ano pong masasabi niyo po rito? Yan ay halatang tanim kaso. Walang pagkakaiba sa kaso nila sa akin for human trafficking na wala naman nagrereklamo at walang kahit ang ebidensya na ako'y mayroong recruit, no, para pagsamantalahan ang kanilang gawain. Ang plunder dapat pangungurakot, okay, sa kaban ng bayan. Kailan ba naging krimen ang magbigay ng donasyon para sa isang taong tumatakbo para sa isang posisyon sa gobyerno? Ang requirement lang po at ang pinapatawag ng parusa ay kapag ikaw ay nagbigay ng donasyon, hindi mo dideklara sa iyong sotse at kung meron natirang pondo, hindi ka nagbayad ng buwis. Pero hindi po plunder ang pagbibigay ng pribadong pondo para sa kandidatura ng isang kandidato. Kung yan po'y krimen, wala na pong tycoon na magbibigay ng campaign funds kasi lahat po sila po pwedeng makasuhan ng plunder. Kalokohan lang po yan. Yan ay typical Marcos tanim kaso, gaya ng tanim kaso laban kay Apollo Kibuloy at laban sa akin at ngayon laban kay Senator Marcoleta. Opo, at sinasabi din dito sa sa plunder law, no, kaugnay dito sa ill-gotten wealth dito sa D2, ang sabi rito, by receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, kickbacks, or any other form of pecuniary benefit from any person and or entity in connection with any government contract or project or by reason of the office or position of the public officer concerned. So, hindi pa matukoy kung yung mga nasa likod ditong donation meron agad na makukuhang benepisyo mula dito po kay Senador Rodante Marcoleta. Yun nga po sinasabi ko kaya tanim kaso yan Dahil anong benepisyo makukuha noong nagbigay ng pondo? Alam, tanggapin na natin. Siguro inaasahan nila na kahit paano magkakaroon sila ng relasyon sa senador. Pero ang sinasabi ng batas, yung gift or donasyon kapalit for instance ng kontrata. Ano naman kontrata mabibigay ni Senator Marcoleta as senator, di ba? Hindi naman kontratista itong si Mike Defensor, di ba? Kung si Mike Defensor ay isang kontratista, pwede tayo magduda. Pero hindi po yan prima facie kriminal, no? Dahil talaga namang ang mga kontratista, gaya ng kahit sinong mamamayan, ay pwede magbigay ng campaign donation sa isang kandidato. Ulitin ko po, kapag yan ay ginawang krimen, hindi na po tayo magkakaroon ng eleksyon kasi wala na magbibigay ng pondo. At baka wala nang matirang tycoon sa ating bayan dahil lahat yan po pwedeng makasuhan ng plunder. Kalokohan po yung kaso laban kay Marcoleta.